So bagong lahat, sayang yung tira ni Dwight Ramos, overtime sana. So bawi na lang kontra sa Australia, mukhang nanginginig na. Mukhang napuno na rin si DeAndre Ayton at mukhang matatapos na rin ang karir niya sa NBA after kasi ng stellar performance ni Ayton versus Orlando Magic na meron siyang 21 points at 11 rebounds. Mali pala, 13 rebounds pala yung nakuha niya. Lumabas sa report sa mga Lakers insider na merong problema si DeAndre Ayton sa locker room. Siya na nga yung merong pinakamahabang pahinga after ng All-Star break, siya pa yung reklamador. Dahil ginagawa siyang Clint Capela ay ayaw niyang maging ganong player. Hindi rin masama yung prime Clint Capela sa Rockets, ito yung rim runner nila, taga-set ng screen at taga-kuha ng lob pass mula kay James Harden. Halos ganito din ang role niya sa Atlanta Hawks nung unang mga taon niya. Ang pinagkaiba pa ni Clint Capela kay DeAndre Ayton, mas better shot blocker si Capela nung time niya sa Houston at mas better defender sa ilalim. Ayaw ni DeAndre Ayton ang maging lob catching center at parang hindi siya willing. Ganito rin naman kasi yung role ni Jackson Hayes sa LA ngayon. Kapag kasi nagiging rim runner si DeAndre Ayton, nakakakuha siya ng mas maraming possession or touches. Ito naman yung hinahabol niya sa LA. Kaya mas bagay talagang kasama ni Luka si Hayes kumpara dito kay Ayton. At yung mga rim runner na center, doon kasi nagiging effective ang mga player or big man na nakakasama ni Luka lalo na sa Dallas. Ganito yung naging role ni Gafford, Powell at si Lively. Hindi lang naman kasi lob pass ang aabangan doon. Mostly sa pick and roll. Doon naging effective si Clint Capela kasama si James Harden. Minamasama ni DeAndre Ayton na nag-iiba ang role niya, pero para mas gugustuhin ngayon ng mga fans ng LA ang mala Clint Capela, ito yung prime niya na sentro. Hindi nagre-reklamo yun sa time ni Harden. Kahit hindi masyado napapasahan at mostly screen at lob pass ang nakukuha niya. Based pa sa mga scout, bagay ang isang rim runner na sentro sa isang team na merong heavy ball dominant player katulad ni Luka. Si Capela kaya naging effective sa Houston dahil ball dominant din si Harden. Kaya bumaba din ang touches ni Ayton dahil magkakasama yung tatlo, LeBron, Luka at Austin Reeves, na meron nga lang silang negative 5 sa plus-minus rating. Ang better combination kasi ng LA based sa stats, Reeves at Luka na merong plus 4 sa net rating. Sa first 22 games ni Ayton, nasa 15 points, 8 rebounds at 1 block per game. Meron pa siyang 8 games na merong at least 20 and 10. Kaso nung mga sumunod ng games, bumaba si Ayton sa 11 points, 8 rebounds, meron siyang tatlo na at least 20 and 10 points. Ang isa pang mapapansin mo kay Ayton, alam ng hirap na yung kakampi niya kapag binabantayan, hindi siya nagseset ng pick or kaya screen para makaluwag at makakuha pa siya ng bola. Hindi naman kasi yung average ang problema ni Ayton kundi yung attitude niya. Kaya nga siya binayout ng Portland. Sinubukan pa siyang i-trade ng Blazers kaso walang team ang gustong kumuha sa kanya dahil siya yung player na binansagang negative value bago nag-umpisa yung season. Sa laki kasi ng kontrata nito si DeAndre Ayton, kailangan ang Portland pa ang magbigay ng package katulad ng ginawa ng Denver Nuggets. Pinagkaiba nga lang ni MPJ, mas mataas yung value niya. Yung Nuggets kasi nagbabawas ng salary cap, pero si Ayton walang gustong kumuha sa kanya. Kaya imbes na magpakawala ng draft picks ang Blazers, binay-out na lang si Ayton. Kaya ako naman nabanggit kanina na malamang matapos na ang karir ni Ayton dahil maraming mga players ang dumaan sa Lakers na merong attitude or merong issue na tuluyang natapos ang kanilang karir or nawala sa NBA. Bigla silang iniwasan ng mga teams dahil sa media appearance ng LA. Si Christian Wood nga hindi na nakabalik. Kung may kumuha kay Ayton, hindi nakapareho na mataas pa rin yung value. Ngayon pa lang sinabi na ng mga insider na madaling palitan si DeAndre Ayton pagdating ng off-season dahil merong malaking salary cap ang LA at marami din mga big man ang magiging free agent. Yung media pa nagtaka na parang nahawa si Austin Reeves dito kay DeAndre Ayton. Sinabi kasi ng mga media commentator na parang nag-iba itong si Austin Reeves. Hindi siya nakipag-usap sa media after ng game versus dito sa Orlando Magic. Hindi nila matandaan kung kailan ang huling beses na hindi nagpa-interview si Reeves. Bigla di umano siyang umalis ng arena after matalo sa Magic. Si James Harden naman hindi pa nakakaisang buwan sa Cleveland na injured yung kamay, nagkaroon ng thumb fracture, natalo pa sila kontra sa Milwaukee Bucks.
Base sa report, kumukuha ng second opinion si Harden at hindi niya idadaan sa surgery. Maglalaro siya buong season. Ang na-injured naman kay Harden kanang kamay. Kalawete itong si Harden. Nasa kaliwa ang shooting hand nitong si Harden na hindi naman na-injured. Parang na-injured ata yung kamay ni Harden nung nasampal niya si Jalen Bronson eh. Nagkaroon pa ng groin injury si Donovan Mitchell na base sa report, out pa siya sa next game nila kontra naman sa Detroit. Si James Harden naman nasa questionable status sa next game nila at pwedeng hindi siya maglaro or kaya maglaro. Pero base nga sa report na wala si Donovan, posibleng pilitin ni James Harden. At kung makapasok sila sa playoffs, dun magkakaproblema si Harden kasi nga laging gano'n na naging issue niya sa postseason.